table tennis rules and fundamental skills. So, importante ang rules ng serving and receiving para maging fair at organized ang laro. Sa doubles naman, kailangan tama ang rotation ng mga players para maiwasan ang violation. Ang pagpapalit din ng sides help both teams magkakaroon ng equal playing condition. So, fundamental skills in table tennis. So, the number 2 is grip. So, ang grip ay isa sa mga pinaka-importanting basic skills sa table tennis. Dahil dito, nakadepende kung paano mo makokontrol ang paddle. Kapag tama ang grip, mas magiging accurate ang shoot at mas madaling gumawa ng spin. So, the number 3 is shake hand grip. So, tinatawag itong shake hand grip dahil parang nakikipagkamay ang paghawak sa paddle. Common ito sa mga beginners kasi balance siya para sa mga forehand at backhand shot at nagbigay ng magandang control habang naglalaro. So, the number 4 is pen hold grip. So, ang pen hold grip ay parang paghawak ng ballpen. Maganda ito para sa mabilis na galaw ng wrist at strong forehand attacks. So, madalas itong gamitin ng mga players na gusto ng mabilis at aggressive na playing styles. So, the spin in table tennis. So, the number 5 ang spin. Spin ay ginagamit para mahirapan ang kalaban na ibalik ang bola. So, binabago nito ang galaw at bounce ng ball kaya mas nagiging challenging ang laro. So, the number 6 is top spin. So, ito ay ginagamit para sa mabilis at attacking shot dahil sa spin, mabilis bumababa ang bola kaya mas mataas ang chance na pumasok ito sa table kahit malakas ang hit. So, the number 7 is backspin. So, ang backspin ay kadalasan ginagamit sa defensive play. So, pinapabagal nito ang bola at pinapahirapan ang kalaban na mag-attack o mag-smash. So, the number 8 is side spins. Ito ay nagpapabago sa direksyon ng bola kapag tumalbog ito. So, madalas itong gamitin sa serve para malito ang opponent at mahirapan silang makabalik ng maayos sa shot. So, coach tips about spin. So, the number 9 is importance of spin. So, mahalagang maintindihan ang spin dahil nakakatulong ito para malaman kung paano gagalaw ang bola. Kapag marunong magbasa ng spin, mas madaling makakapag-react at makabalik ng magandang shot ang player. So, the paddle angle. So, the number 10 is neutral position. So, ang neutral position ay ang ready position ng player. Dito handa kang mag-react agad sa serve o shot ng kalaban. So, the number 11 is close position. So, close position ay ginagamit kapag gusto mong gumawa ng top spin o mag-block ng malakas na shot. So, nakakatulong ito para makontrol ang bola at hindi ito lumipad ng mataas. So, the number 12 is the open position. So, the open position is important in table tennis because it helps create backspin on the ball. So, kapag naka-angle upward ang paddle o umikot paatras ang bola kaya mas bumabagal ito at nagiging mahirap para sa kalaban na umatake. So, this technique is commonly used in push and chop shot for better control and defense. So, the coach tips. So, the angle of the paddle changes the spin of the ball. So, kapag close ang paddle, usually top spin ang nalilikha while an open paddle produce backspin. So, mahalaga rin na obserbahan ang paddle position ng opponent para mabasa mo ang spin na ibibigay niya sa bola. So, the type of rubber also affect gameplay because smooth and sticky rubbers create more spin, while anti-spin and pinball rubber reduce the opponent's spin. So, the basics
the basic shot. So, in table tennis, players should first learn the easier skills before moving to harder techniques. So, ang tamang proseso ng pag-aaral ay nakakatulong para ma-develop ang control, balance, at proper movement ng players. So, the four basic shot are important because they are serve as the foundation of table tennis skills. So the backhand push, in performing the backhand push, the players stand close to the table facing the direction of play. So gumagamit ito ng short stroke kung saan ang racket arm ay gumagalaw pasulong mula sa elbow. So the paddle brushes the bottom of the ball using an open position to produce light backspin. So habang ginagawa ito, the right foot moves slightly forward under the table for better balance and control. So, the forehand drive. So, the forehand drive is commonly used as an attacking shot in table tennis. So, ang player ay nakatagilid o sideward stance habang malapit sa table. So, the racket moves forwards and slightly upward to create slight topspin. So, mahalaga rin ito. Mahalaga rin ang body rotation because the upper body turns about 45 degrees before returning to face the ball. So the players will shift from the right foot to the left foot for better power and balance. So the backhand drive. So in the backhand drive, the players stand close to the table facing the direction of play. So the racket arm moves forward and slightly upward using a medium stroke. So, slightly close ang paddle para makagawa ng top spin. So, keeping the wristloose half foot control spin. Dapat tamaan ng bola sa top of the bounce para maging mas accurate at powerful ang shot nito. So, the last is the forehand push. So, the forehand push is performed while standing close to the table facing the direction of play. So, gumagamit ito ng short stroke habang ang racket arm ay gumagalaw pasulong mula sa elbow. So, the paddle brushes the bottom of the ball using an open position to create a backspin. So, kasabay nito, the right foot steps slightly forward under the table to maintain balance and control. So, that's all for my part. Thank you. Bye.